Kanya. O ikaw bala kung hanapin mong biyaya ka ako. Pag-cancel ko, nag-cancel ka Oo. sa iba. Oo, magagawa natin ka ako. Okay ka mo ngayon, no? May naabot ako sa'yo. Oo, Ibig siyempre, sabihin, meron akong check-in na nakolekta Oo. sa iba. Eh wala rin kasi doon kasi yung bayad sa akin eh. Kasi nung sinabi mo, di ba, standby o sinabi ko sa kanya, ganun ka naman nagpapaano mo kanya. Pa ganun kasi ang tagal mo nakapila tapos ganun ka. O ikaw bahala ka ako. Una ka na lang na, sir. Sige, una ako. Sundan na lang kita, sir. Sige, sige. Yan. Nawalan tuloy ng truck yung aking suki na driver. Nawalan siya ng truck. Ikisuyo tuloy ngayon kami sa ibang truck. Wala akong barya. Pagputa. Ito na naman tayo. Wala akong barya. Morning. May truck ako dyan kay Nolasco. Ayan, kasunod kulay green. Tayo mag-shades na ito. Shades tayo. Masilaw tayo eh. Question kung katulad yan 76 na dito pa lang tayo.
morning. Pas, kaya na ba yan? Ano yan? Kawat na yan? Kaya na yan sa truck? Okay. Sigurado natin na kayang-kaya ng truck yung ano, ito na isa sa mga challenging na paahon eh. Ahon na, lusong, ahon na, liko pa. So far so good naman. Galing, sa truck. Good job. Marami akong truck na kinakapos dyan eh. Okay. First ahon test pasado. Good job. Next is so ito yung dahilan kung bakit kailangan ko ng keso, kailangan ko ng motor, kailangan ko ng ano, kasi for the longest time gamit ko siyang bisikleta. Sabihin eh, yung truck malayo na ako, lawit ila pa maahon dyan. Kaya naman pero hindi siya ideal eh, kasi naiiwan ka ng truck eh. Bali sana kung yung truck na kasama ko is alam na yung pupuntahan. What if ganito, first time yung driver, kailangan mo ng may sasakyan, kailangan mo talaga may makina. Pinaka condition ko na pumunta rito, ano pa ginawa ko, ano ako eh, alam ko bumaba ako ng bike, tapos naglakad ako kasi ginaid ko, ano kami, counter kami sa kalsada. Yung counter kasi doon mas malawak yung buwelo, hindi masyadong matalas yung liko, baga hindi siya likong-liko. Pag likong-liko kasi paahon, mas matigas ipedal sa bike yun, tsaka mas maligat sa truck yun, kinakapos. So yun, tinakbo ko paahon, ganyan, tapos kunin ulit yung bike, ganyan. So pag-apple lang sa truck, struggle. Kaya ko sa kaya pero struggle. Napapaisip ako, sabi ko dapat pag ganito talaga nakamotor eh, kasi liko versus truck. Bali sana kung yan lang, marami pa dun eh, makiatin pa dun. Ganyan dito, naiwan ka na. So na-imagine ko na. Sinikap ko talaga magkaroon motor. Itong motor na to 30,000 inutang ko kay teacher, inuhulog-hulugan ko, nakakadalawang 5K a month. Yung 30,000 naman, another 30,000 kasi 60 yung hiniram ko eh, another 30. Nag-text yung BPI, sabi nga kung gusto mo ng personal loan, just send this code to reply with this code. So na-replyan ko, aba, tinawagan ako, in-approve ako, so may 60 na ako. Ganon. Yun ang pinabili ko ng keso. And na-discover ko tong keso na to sa pamangkin ko. Siya yung pamangkin ko na eh, mekaniko yun. Dating mekaniko ng Toyota. Pag yung bumili ka sa kasa ng Toyota, yung pag bumili ka sa kasa ng Toyota, tapos yung tipong within warranty pa pagagawa mo sa Toyota, siya yung isa dun sa mga mekaniko na yun. So
Experyensyado na siya. Ngayon nasa call center na siya, tapos freelance lang sa pagme-mekaniko. Actually siya, may mga tinira kami dito yung battery, dinagdagan namin ito isang battery, ganyan. Yung preno nilinis namin, siya nilinis niya yung sa likod, ganyan. Ako tag-alalay lang ako. Yun yung mga kumbaga porte niya pag may mechanic, kasi may motor din siya. Motor siya na Suzuki PCX dati, yun siya nagme-maintain sarili niya motor. So kung nakikinig si Pamangkin, shout out to you. You know who you are. Hindi ko sure kung papayag siya na banggitin pangalan niya, pero sa kanya ako nalaman, kaya ako bumili ng keso. Gusto ko talaga electric, totoo lang. Gusto ko masubukan, and then nirekomenda niya to, sabi niya kasi ito maganda yung, actually yung ano niya dito, yung sales pitch niya dito para bilhin ko yung keso is ano, sabi niya ang keso is ano, maganda yung quality. Pinapanood niya sa akin yung video ng may-ari nito. Video na may-ari nito, kasi second hand to eh. May vlog sa YouTube yung may-ari nito eh, si Ian. Motovlogger siya eh. So Motogieb ang pangalan. So pinapanood niya sa akin, nakita ko, maganda yung preno, brake lever, alloy na yung preno niya, yung clamp niya, double piston, harap likod, ganyan, yung brake lining, merong spring, may nakalimutan ko tawag doon, pero pag may spring daw, hindi daw mamamaga yung preno kapag pinano. Basta marami siya mga pinakitang features dito na na-appreciate ko lang nung nalaman ko. Pero nung nakapanood naman ako, siyempre kakapanood ko ng YouTube ng ng e-bike, may nakapanood ng e-bike nila, yung mga sikat na nagsi-sales stock ng mga e-bike, sila Wanderer ba yun? Tireless vlogger yon, tireless vlogger, ganyan, na mga China. Ito na naman tayo sa China. Mga hindi keso, yan na lang, mga hindi keso. So hindi keso, mas mura, pero instead na 3,000 watts yung hub, hindi 2,000 lang o 1,000 lang. Tapos yung hub niya hindi siya QS, siya, hindi QS, kasi QS is magandang brand yan ng motor. Tapos yung yung mga tawag na ito, yung mga brake lever niya bakal lang, ganyan. Yun yung mga bagay na mapipilitan kang palitan overtime kapag pumalya na. Especially bigay ako ng example, especially yung yung swing arm, tulad nito, yung swing arm nito solid na alloy. Meron ako nakita na nagbebenta ng second hand na e-bike. Sabi niya, no issue except yung swing arm medyo kalawang na. Isipin mo yung swing arm medyo kalawang na. Pag bumigay yun, patay ka doon. Pag matulin ka, kung di ka man matulin at natanggal yung swing arm na yon, baka magulungan ka ng nasa gitna ka ng highway, di ba? Mga ganong bagay, katulad na, hindi naman sa lahat ng oras na check up mo yung motor mo, yung alay mo ba na may kalawang na pala yun. Kaya yung alalaman mo, baka huli na, di ba? So yun yung mga bagay na ibig kong sabihin. Hindi ko lang alam pangalanan yung, kasi kumbaga kanya-kanya yung pangalan niya, depende sa store eh. Doon kay Madam, doon sa Marikina, ang ipinangalan niya sa Quezon version niya is Jopay, which is 2,000 watts, ganyan-ganyan. Pero yun nga, hindi kagaya ng mga features nito, single pot lang, ganyan, o yung preno niya, ganyan, hindi walang wire, ganyan, walang spring yung kable. Basta yung mga features na meron to, wala yun. Mas mura siya, pero overtime, kasi danas ko na rin yung mga bumili ng mga generic, overtime mapapagastos ka pa rin. Ngayon pamura ka, pero pagdating ng panahon, pamura ka sa mga papalitan mo, isipin mo, putay na, parang bumili na ako ng bagong motor kapapalit ganon.
Yan, ginaguide ko ng gusto yung ano, truck. Kasi katulad nito, golf course to. May mga tumatawid dito na ano, tumatawid dito na nagogolf, ganyan. Minsan tao lang, pedestrian. Half more often ano, yung nakasakay sa golf cart. Yun. So, ingat. Kasi before, ang alam ko, bawal ang truck dito. Sabi nung unang nag-deliver kami, sabi bawal doon. Kaya dito tayo sa ano, sa shortcut. Shortcut matarik. Mas matarik din sa una namin, ano, kaya yung ano na, yung mga golf cart. Kita ba? Yan, mga golf cart. Kita. Yan, tumatawid dyan. Kaya ingat lang. Kasi ano to, kalsada na to, hinati niya yung golf course. So doon sa kaliwa, meron dito sa kanan. Yan. Isipin mo, pag nakabike ako, eto na naman, oh. Siyempre yung truck dito, panis sa truck to, bahagyang ahon to. Pero pag nakabike ka, may iwan ka ng truck. Yan. Yan ang advantage ng ano, sabi ko, palang araw na pag-iipon ng kumakaroon ng motor. Salamat naman sa Diyos at na naggawa ng karoon tayong pagkakataon makabili ng motor. Okay, let's talk about pros and cons itong ano, keso o e-bike in general. Sige na natin ang pros nito para sa akin kuryente na lang babayaran mo buwan-buwan. Kano ba tinaas ng kuryente ko? Hirap sabihin siguro bibili na lang ako ng meter. Yung meter na yon, doon ka magsasaksak ng charger nito. Tapos syempre pag cut off, malaman mo kung nakailang ano. Although hindi na, I'm not going to expect na super accurate yun, pero at least meron tayong konting patayan, di ba? Malaman natin nakailang kilowatt siya per month, o times lang natin yung kung magkano yung per kilowatt. Yun na lang siguro magandang gawin. So again, ang advantage nito, hindi ka na magpapagas. Number 1. Number 2, ako major sa akin to ayoko lagi nang sinisita ng pulis. Ayoko yun. Alala ko, nag-opisina pa ako, ang mga ka-opisina ko, ang laging dahilan kung bakit sila nalilate is random checkpoint random checkpoint dyan sa Libis. Malilate ka na siguro, tipong gumising na 5 minutes na lang, malapit alam nila mabilis lang biyahe, ganyan. Biglang na checkpoint sa daan, di yung 5 minutes na allowance mo makakarating sa opisina, paparada, magla-login, ganyan, kinain ng checkpoint, di late ka. Ganun. Ako naman ayoko na, yun nga, yung abala. Number 1 yun, okay. Number 2, yun ang pinakamalaki. Yung kaya nga pinost ko yung yung napaka victorious ng feeling nun yung pinost ko yung nag-drive ako doon sa gilid ng kalsada, yung bike lane diyan sa Marcos Highway. Tapos actually marami mga kasabay ako nun may kasabay ako nung time na yun kasabay ko, matalas yung mata, tumabi na, putya ako, sige laban. Pag kaway sa akin yung polis. Paano kung motor ako, mahabang usapan yun, diba? Masakit yun. Sabihan ka lang na 3,000 penalty nito, paano yan? Magkano yung yun? Kung ang pulis pumayag ng, meron mga pulis na ewan ko may ganun o warning, ganun. Pero meron pulis na sasabihin, 3,000 bayarin mo paano yan? Alangan naman bigyan mo yung 500, di ba? Kung tatanggapin mo yung 500 o 1,000, pucha, di ba? Sakit mo 1,000. Kalahati na ng worth ng rehistro per year.
Mga ganon. Tapos yun ay maabala ka. Marami. Ako minsan, stoplight, may mga alanganin pasok ako eh. Aminado ako. Kasi alam ko naman na e-bike lang ako. Pag motor yon at napara ka, upo siya, beating the red light kung ano man. Marami nagagawa. Almost half ba? Basta marami akong ano sa ano ko eh, sa bike na tawag nito. Na halos ginagawa ko rin dito sa Quezon. So yun ang advantage. Tsaka tahimik. Ang una kong naano dito, una kong napansin dito sa e-bike is yung pagdating mo sa bahay. Kasi ako ang huli kong gamit na motor, hindi, ang una kong gamit pala ng motor yung enduro. Ang huli kong gamit na motor yung ano nga ba yan, 125 yata yun o 150 na ano na gawa ng lipan. Yan. Yung amoy usok, hindi usok ng ibang motor, usok ng sarili mong tambutso. Amoy usok ka. Number 1 yun. O ano number na tayo? Number 2, number 3. Yan ang advantage ng ano ng e-bike. Walang ganung amoy. Number 2. And then number 3, pwede kang ano, nasa sa'yo na yun ano, pero kasi ako minsan napapaligo ako pag uwi. Ano ko na maligo pag uwi. Eh kapag motor ang gamit mo, tapos yung makina nasa pagitan ng dalawang legs mo, mainit yun. Hindi ka pwede mo, alala mahaba biyahe mo, hindi ka pwede basta maligo. Mainit yun. Papasma ka nun. Ito walang ganon, no? Kita nyo naman itong ano neto. Kapag ang makina mo ay pag ang motor mo is yung ano bang mga motor nasa gitna yung makina. Basta yung gamit ko kasi ano eh, parang yung huli kong gamit parang style Easy Rider ganon. Parang mga gumagaya sa mga style Harley Davidson ganyan, tsaka yung enduro ko. Yung isipin niyo yung parang pan tricycle, yon. So yung makina sa pagitan ng legs mo. Kasi may mga motor naman ngayon na yung merong kulay board eh. So yun, medyo I don't think na iinit yung legs mo doon. Pero pag ang tinutukoy ko, kinumpara mo doon sa normal na motor na makina sa pagitan ng legs mo, mga enduro, pan-tricycle, yung mga barako, ganyan, yung huli kong gamit yung nga yung Easy Rider, ganyan, mainit yun, hindi ka makakaligo. So yun, advantage yun. Pag kinumpara doon sa motor na mga huling gamit ko. Okay, advantage yun. Ano pa? Might sound cliche, ano? Pero ako kasi ito, environmentally friendly siya. Okay? O sige, wag na tayong magpaka-ipokrito sa buong mundo environment. Ito na lang. Ako, bago ako umalis, ini-start ko muna yung motor. Kung nakamotor ko, i-start ko muna yon. Tapos paiinitin ko, malapit na tayo. Kapag ginawa ko yon sa bahay, kasi wala naman ibang pwesto, bukod sa maingay yon, yung usok nun, at pag may sinampay, itlak na lang sa amoy ng sinampay mo. Kasi maliit, lalo na kung maliit lang yung pwesto ng ano, yung garahe mo, tapos may sinampay, tapos paiinitin mo ng bagay. Alam nga naman, pag start mo, alis ka kagad, wasak ang maka naman. Diba? So yun ang one of the factors about environmentally friendly. Kasi sa hindi na naman sa buong mundo yung epekto no, sa'yo personal. Meron yung personal effect sa'yo. Usok, hindi mga may usok, pero nilaghan, pinasya, hindi na ako nilahat kasi hindi mo pa nasusuot ang may usok na. Agad tayo. Shit, kung sino man to. Kaya dito na tayo sa site. Ay, dito na natatapos ang ating vlog. Nalutuloy na lang natin mamaya.
Morning! Yan siya na. Wala pa. Ano oras na ba? Alas 8 pa. Iantayin na lang natin. Ito yung napanood ko kaya yung e-bike sa Kabugo. Diba yun? Sige, bugok ko. Patulin ba yan, boss? Sakto lang. Hmm? Kargado yon yung sa vlog ni Bugok. Oo. Kargado yon. Ito, stock lang naman to eh. Ano, ano? Bin? Oo. Bin. Oh, yan yung mga yon. Yun yung ano yung keso. Bye. Ano, bagong ano naman yan? Bagong labas na naman na e-bike? Eh, charge mo rin yan, boss? Oo. Actually, makikasakas nga ako eh. Mamaya na pagdating na po. Antayin natin si boss. Wala pa eh. Si boss magturo kung saan yung ilagay. Ano malamang dyan lang. Dyan ba? Dito. Hindi, antayin natin si boss. Oy, tatang si Miguel. Patawagan mo kay Miguel. Oo, patawagan mo. Kasi sigurado na yun, saan nila pa.